Ito ang Wow Trending. Matapos ang mahigit na 7 taon na pagkabilanggo, nabigyan na rin ng pagkakataon si Senadora Laila de Lima na makapagpiyansa. Naging emosyonal ang dating senador matapos itong payagang makapagpiyansa ng korte. Nagpahayag din ng kanilang suporta at natuwa ang dating senador na si Antonio Trillanes. At pati na rin ang mga kilalang kaalyado ni de Lima ay natuwa rin, sila si Riza Hontiveros, sila si Grace Poe, at pati rin ang dating Vice Presidente na si Leni Robredo. At hindi naman ito ikinatuwa ni Attorney Salvador Panelo na ayon pa sa kanya bilang isang abogado, pag nagdesisyon ang Korte Suprema na absuelto, we have to accept it and no matter how you disagree with it. And I disagree with it completely. Binasa ko yung desisyon and something is bothersome. Sabi ng Korte Suprema, recantation is exceedingly unreliable. Paano lilikha ng reasonable doubt ang recantation o hindi nga napatunayan na tinakot yung mga talagang testigong iyan? So bakit mo bibigyan ng halaga? Sinuportahan naman ito ni Attorney Harry Roque na ayon pa sa kanya, the court has ruled. We may disagree but we need to respect the decision of the court. At ang mga netizen naman ay hati ang kanilang opinyon na ayon pa sa kanilang komento, bulok ang justice system ng Pilipinas. Pag mahirap lang ang hustisya sa Pinas, pag may pera ka, matik makakalaya. Mahina daw ang kaso, bakit inabot ng 6 years na kulong kung mahina? At nagbigay ng mensahe si dating Senadora Laila de Lima laban kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ayon pa kay de Lima na God forgive him and God bless him. Yun lang muna sa ngayon. Marami pa akong pwedeng sabihin sa kanya, pero huwag muna. I don't want to be political sounding tonight because this is the moment of joy. This is a triumph moment for me. So as much as possible, I want to be gracious. God forgive him and God bless him. He knows he did it to me, I suppose. At samantala, sa bagong pambubuli na naman ng China sa Pilipinas, paano nga ba natin maiiwasan ang kaguluhan sa Ayungin Shoal o sa West Philippines? Panoorin natin ang video ni Attorney Harry Roque. Karoon na naman ng water cannon incident dyan sa Ayungin. Naalala nyo, nung panahon ni Presidente Noynoy Aquino, nagkaroon ng water cannon incident sa Scarborough naman. So parang talagang nandun tayo sa punto na pinakamasama ang relasyon talaga natin sa China ngayon. No? Dahil ang water cannon incident naman talaga nangyayari pag masama na talaga ang relasyon. Pero linawin po natin, itong water cannon incident nito, ito ba ay armed attack? Well, sa tingin ko po hindi. Kasi ang literal meaning ng armed attack ay armas, no? At saka yung definition na binigay sa Nicaragua versus US, sending of regular armed forces, if not regular forces of the same scale and scope. So kinocontemplate talaga nila, armed attack, talagang pagbabaril, pag-aatake, pagbobomba, at ang water cannon naman na hindi magko-qualify, at saka same scale and scope. So ibig sabihin, malakihan. Ito naman po mukhang iisang Navy Coast Guard vessel ng China ang nag-water cannon. No? So hindi po ito armed attack. At ang pagganti ng Pilipinas, kung gaganti tayo, dapat proportional. Dapat siguro mag-water cannon na rin ang ating mga barko. Para kung tayo win-water cannon, i-water cannon din natin sila. Kung tayo pag-laser, i-laser natin sila. Pero ano ba ko talaga ang dapat gawin para maiwasan na itong gulo dyan sa Ayungin? Dahil talagang parang ang nagiging flashpoint ngayon ng Ayungin. Walinawin lang po natin, Ang Ayungin po ay karagatan. Hindi po yan isla. Yan po, no? Yan po ay hindi permanently above water, so hindi po siya low tide elevation. Siguro po may mga parte dyan na po pwede pang makita kapag low tide, pero kapag low tide elevation po, hindi po yan lupa at hindi po pwede maging teritoryo. Yan po talaga ay kabahagi ng karagatan. Now, meron na bang desisyon na ang Ayungin Shoal ay kabahagi ng karagatan ng Pilipinas? Meron na po. Doon sa 2016 na arbitral award, talagang nagkaroon ng ruling na ang Ayungin Shoal ay kabahagi ng ating exclusive economic zone. Dahil siya po exclusive economic zone, hindi po siya teritoryo, siya po ay meron lang tayong economic right to explore and exploit. Pero anong ibig sabihin ng barkong pinalubog natin doon? Well, sa isang banda, po pwedeng itrato natin yan na parang istasyon, no?
istasyon kung saan pinangangalagaan natin yung ating EEZ para masiguro na tanging mga Pilipino lang ang pwedeng kumalap at makinabang sa tanging yaman dyan. No? Pero dahil maski bulok na siya, siya ay commissioned Navy ship pa rin, pwede yan na makonstrue na military presence. Military presence sa karagatan. Now, alam naman natin dahil bulok na yung barkong yon, hindi na makaandar, kinakailangan deliveran ng supply. So ano bang pwedeng gawin para nga matigil na itong pambubuli ng China, no? Lalong-lalo na pag magsusupply. Alam niyo ang suggestion ko? Ang suggestion ko, mag-station na tayo dyan ng barko na gumagalaw at umaandar at kung po pwede, armado din gaya ng China. Hindi ko po pinalalala ang gulo, no? Pero habang ang mga kasundaluhan natin dyan ay nandoon sa hindi gumagalaw na bulok na barko, natural, hindi siya makakagalaw para kumuha ng sarili niyang supply. O, edi, ano mangyari dyan? Palagi na lang haharangin ng mga Chinese Coast Guard or Chinese Navy ang mga magde-deliver ng supply. At syempre, hindi naman natin po pwedeng pabayaan na magutom yung ating kasundaluhan na naroroon sa Sierra Madre. So, ang unang rekomendasyon ko, pwede ba? Bagamat hindi natin dapat tanggalin yung Sierra Madre dyan kasi yan yung ating kumbaga outpost, parang counterpart yan ng lighthouse, counterpart yan ng artificial island na meron naman tayong karapatan. Kaya lang, hindi tayo papayagan ng China dyan dahil gagamitin nila ang dahas kung tayo gagawa ng artificial island dyan. No? At hindi ko nga alam kung bakit yung mga Amerikano ng mga panahon na gumagawa ng artificial island sa mga Chino, hinayaan lang nila. O ngayon, mga base militar na yon, ano pang gagawin mo? No? May base militar na sila. Dalawa doon ay nasa loob ng ating exclusive economic zone at isa ay nasa loob ng territorial sea ng Pag-asa. So anyway, yan ang una kong suggestion na dapat magpermanente na tayong mga barko dyan na siguro dalawa para yung isa kukuha ng supply pero barko talaga siya na Coast Guard at yung isa palaging dyan nagpapatrol. Importante rin na hindi natin iiwanan yan kasi nga karagatan yan. Malinaw naman, nakasulat na yan sa papel at sa batas na tayo lang ang may karapatan magkaroon ng exclusive economic zone yan dahil nasa loob yan ng 200 nautical miles ng ating EEZ record from Palawan. At saka alam mo sa totoo lang, dahil nga sinabi naman as a finding of fact, miski ayaw tanggapin ng China yung jurisdiction ng 2016 Arbitral Award, miski ayaw nilang tanggapin yon dahil hindi raw sila sumapi, pero kasama naman sila sa UNCLOS at kabahagi sila ng compulsory at mandatory dispute settlement procedure, hindi nila makakaila na meron ng finding of fact na walang geographic feature dyan sa pinag-aagawan na po pwede mag-generate ng EEZ. So, ang lahat ng mga geographic features yan, kung sila ay tinatawag na high tide elevation or nakalitaw sa tubig all the time, low tide o high tide, ay mag-generate lang yan ng 12 nautical miles territorial sea. At sabi ko nga sa China, 6 lang naman yan na po pwede magkaroon territorial seas. No? So, 6 times 12, at least doon sa pinag-aagawan ng Pilipinas at ng China, that's only 72 miles. No? Tapos yung 200 nautical miles ng Pilipinas, 200, laki-laki naman ng South China Sea, 1,315,000. Pero hanggang hindi natin makumbinse ang China na wag nang mangarap na mag-angkin na exclusive economic zone dahil wala naman talagang high tide elevation na makakasustain ng human habitation at yan po ang definition ng isla, technical po ang definition ng isla, hindi lang permanently above water, kinakailangan kayang buhayin ang populasyon. Okay? So, habang hindi tinatanggap ng China yan, yun nga, kinakailangan siguro magkaroon na tayo ng barko na lumulutang, umaandar dyan sa ayungin. At siyempre, patuloy ang pag-uusap. Kasi kung papaliwanag naman natin sa China na napakalaki naman ng South China Sea, 1,315 million, at ang inaangkin lang ng Pilipinas ay 5 high tide elevation na mayroong territorial sea, ang 5 yan, 12, that will only be 60 miles of territorial sea, tapos 200 nautical miles of EEZ, ano ba naman yun sa 1,315? At po pwedeng lahat tayong mga nag-aangkin, lahat tayo will become stewards of the high seas. Kasi talaga namang sa labas ng 12 nautical miles na territorial sea at sa labas ng Philippine EEZ, yan po ay high seas. Yan ay pag-aari ng lahat, pero hindi pag-aari ng kahit isang bansa. So po pwede tayong maging stewards dyan. So dapat patuloy pa rin ang pag-uusap. At please lang PBBM, ang aking
Parang awa mo na. Huwag ka nang makinig dyan sa mga walang alam talaga kung paano mag-isip ang China. Kundi pakinggan mo na yung ambassador natin, si Ambassador Jaime Flor Cruz, na 5 dekadang nanirahan sa China, naging bureau chief ng CNN. Kilala pa niya ang lahat na dapat kausapin para mapahupa itong tension na ito. Para mo ng awa, gamitin mo naman PBBM, yung tinalaga mong ambassador. At yan yung aking pangalawang suggestion kung paano maiiwasan na yung gulo sa Ayungin. Pero syempre, ang tatlo dyan, pagpatuloy po ang pag-uusap. Well, nandyan po yung Code of Conduct, no? Pero alam niyo ako, hindi ako naniniwala dyan sa Code of Conduct na yan. Kasi ang Code of Conduct na yan, pwedeng baliwalain dyan ng China dahil sila yung superpower sa mga nag-aangkingan, no? Kawawa naman tayo pag binaliwala ng China yan. Baka mangyari dyan, tayo lang ang sumunod. Ang akin, tutukan na natin yung root cause ng gulo. At ang root cause ng gulo, yung pag-aagawa ng teritoryo, siguro naman napakatagal ng panahon ng lumipas para ignorin na kinakailangan ng lahat ng mga nangaangkin ng solusyon na dyan sa pinag-aagawang teritoryo. Ulitin ko po yung arbitral award natin, wala pong kinalaman sa isla yon. Ang pinag-aagawan ngayon, mga isla. Now, kaya naman napakalaking karagatan ang inaangkin ng China kasi daw yung mga islang yon ay nagbubunga ng malaking exclusive economic zone at territorial sea. Pero hindi nga po totoo na yan. Wala pong kahit anong geographic feature na nakakasupport ng human habitation, walang EEZ. At dahil walang makakaangkin ng napakalaking EEZ except ang Philippines dahil sa Palawan, po pwedeng pag-usapan. May solution yan. Dahil 1,315 ng karagatan naman, milyon miles ang pinag-uusapan. At tignan po natin kung kayo po ay agree or disagree. Tignan natin ang ating mga texters. DSM, hello po, Spoksari Roque, sana maayos na yan. Magpapasko po na naman, wag na sanang paggamit, kawawa ang Pinas. Ako din po, kaya naman po yan. Dahil alam mo yung nagpresenta ko ng solusyon sa China, receptive ang mga Chino ha. Alam niyo yung audience ko, mga member talaga ng Politburo, talagang high ranking at saka Institute of South China Sea. Naintindihan naman yung sinasabi ko. Bakit tayo maggigera? Napakaliit naman yung po pwedeng akinin ng Pilipinas. Yun lang ang ating pinaglalaban, napakaliit. Compared to sa laki ng South China Sea. Si Roy Anchieta, attorney, bakit na lang dagdagan ng supply ng ilang buwan? Kayo talaga, wala namang refrigerator doon. No? Kaya mahirap talaga. Josias Jugan, palitan ng speedboat, attorney, ang resupply boat. Well, pwede rin po yan. Pero sa akin, yung sundalo natin, ilagay na natin sa umaandar at lumulutang na barko. Pero wag natin i-abandon ng Sierra Madre. Pablo De Vera, ang ibang claimers na bansa dyan sa disputed area, hinaharas rin ba ng China o hinaharas din nila ang Pinas? Well, kasi po, ang totoo niyan, bagmat 5 nag-aangkin dyan, ang totoo niyan, parang bilateral yan. Dito sa atin, inaangkin ng China, doon sa Paracel Islands, inaangkin ng China at ng Vietnam, tapos ang Malaysia naman at saka ang Brunei, kabahagi lang na exclusive economic zone at saka ng continental shelf nila ang pinaglalaban nila. Talagang malayo din naman talaga sila. No? So, syempre po, ang girian natin doon lang sa area kung saan nag-overlap ang claims ng Pilipinas at ng China. Except for one island, kasi may isang isla na nawala sa atin na tinirik tayo ng Vietnam na maglaro ng soccer tapos hindi na tayo binabalik. Sa islang yun. Isa lang po yun. Pablo De Vera, ang problema pinapapasok na ni BBM ang USA na taliwas sa mga sinasabi niya noong eleksyon. Totoo po yan. Dahil ang USA talaga namang naghahanap po yan ng gulo kasi gusto niya talagang taluhin ng China. Ayaw niyang tanggapin na hindi na lang siya ang pinakamalakas sa bansa sa buong daigdig ngayon. Myra Pasqua, tama po kayo. Naging deaf and mute na si PBBM, parang walang pakialam. Well, tingin ko naman po, kung pakikinggan lang niya yung sarili niyang ambassador at hindi yung mga miron na wala namang sapat na kaalaman kung paano mag-isip ng mga Chino, talagang magkakaroon po tayo ng mapayapang solusyon. Christopher Batin, wala namang problema sa pakipag-usap. Ang tagal na natin ginagawa yan. Ano ba ang nag-trigger? Ang mga Chino, hindi naman humantong sa ganito if hindi nila binulin mga kapwa natin Pilipino sa dagat. Alam niyo po, sa tingin kasi natin, atin yon para sa tingin ng mga Chino sa kanila yon. Kaya nga dapat po, pag-usapan na yan. Hindi po ako naniniwala na matagal na tayo nag-uusap. Hindi po. Matagal na tayo nagigirian. Pero never po talaga tayo nag-uusap. Pagdating doon, pag-usapan natin kung sino talaga ang may titulo. Hindi po tayo nakarating sa ganun. Kaya nga pong sinusulong ko at receptive naman po yung mga nakapakinig sa akin sa China, pag-usapan na natin ang aktual na solusyon. Okay? At wag lang girian.
Tama naman po si Roque, bakit hindi tayo maglagay ng moving gray ship na permanent dyan? Takot ang ating AFP. Hindi tayo assertive kung totoong atin yan. O, dapat po talaga gray ship nang nandyan. Well, kung hindi naman gray ship, white ship, Coast Guard. Kasi ang gray ship, ibig sabihin, gera, Navy. Kaya palaging Coast Guard ang ginagamit. Okay? Ron Rogin Passion, ay suke, maybe China is becoming more and more firm in their stance due to significant increases of Americano forces in the region. Nai-insecure ba sila? Totoo rin po yan. Pinalalalam po ng presensya ng Amerika ang hidwaan. Kasi alam naman nila, kung tayo lang magkapitbahay mag-uusap, walang problema. Pero nandyan nga yung US na talagang gusto siyang itigil ang kanyang pag-unlad at hindi matanggap na baka mamaya maunahan na ng China ang Amerika. Okay? Ryan Santos, magandang gabi Spokes, FB at YT na subscribe ako. Lagi kong inaantay ang Spokes Hour para sa tamang information. Maraming salamat po, ha? Wag po kayo magsasawa. Mirna Gutierrez, ang tanong, open ba ang Chinese sa pagkakasundo? Kung hindi daw maayos ang bagsak nilang economy, suicide na ba sila if they are preparing for war? Hay naku po, talagang kung alam nyo na mag-isip ang China, lahat naman po gusto nilang pag-usapan. In fact, 32 years ako nagpa-practice. Kapag ang kliyente ko ay Chino, last resort po talaga ang demandahan. Ang gusto talaga nila, mag-ayos, mag-ayos, mag-ayos. Ganyan po talaga ang kanilang paningin. Hindi po sila litigious society. Okay? Tapos si Enrile Dagoy, bakit hindi na pag-usapan yan sa panahon ni PRD? Diba kaibigan sila? Well, nagsimula na po sana yan. Kaya nga po medyo tahimik ng panahon ni PRRD. No? Pero siyempre, hanggang 6 na taon lang po sa PRRD. Okay. Gulo. What do you think the possibility of Philippines and China going to war? Sa akin po, wala. Kasi wala namang kakayahan ng Pilipinas gumera. Pero, Amerika at China po pwede. Lalong-lalo na pag nagkaroon ng mga pagkakamaling hindi inaasahan. Pero ang tingin ko, kung magkakaroon ng putukan sa panig ng Amerika at China, ito po ay sa Taiwan Strait at hindi po sa mga bato-bato at isda dyan sa West Philippine Sea. Okay? Christopher Batin, I think yun naman ang ginagawa natin ngayon. The government is acquiring more ships for the Coast Guard from Japan. Ako, yung Japan naman yan. No? Talaga naman kasing magkaribal sila. No? At ayaw lumaban ng mga Hapon. Kaya nagbibigay sila na kung ano-ano sa Pilipinas. Okay lang naman sa akin yun. Gamitin natin yan, station natin yan doon sa Ayungin. Okay? Not that gusto ko magkagera, pero para maiwasan nga yung hinaharang yung pag-deliver ng pagkain at tubig doon sa mga pobre nating mga sundalo na doon sa bulok na barkong yon. Hildoria Highspokes watching from Israel. I hope you are safe po, ha. Minsan mag-text ka sa akin at i-broadcast kita live para naman ikaw magkwento sa amin kung ano nangyayari sa inyo dyan sa Israel.